Sabi ko na nga ba mga tol, magdedemanda tong si Akhmadaliev. Di ba nga mga tol, sabi ko sa last video ko na baka ma-strip o matanggalan si Inoue ng WBO belt at magkaka-issue nga ito mga idol. Pero mga tol, real talk lang tayo no. Si Murodjon Akhmadaliev at General Casimero na lang talaga yung natitirang worthy opponent ngayon sa super bantamweight. Dahil isang former unified super bantamweight champion si Akhmadaliev mga tol. Habang si Casimero naman ay isang road warrior na isang former 3 division world champion. Tapos parehas pa iniiwasan ng kampo ni Inoue. Kasi nga high risk mga tol, baka masilat si Inoue at masayang nga yung ginagawa ni Bob Arum. May karapatan naman talaga itong si Akhmadaliev na magdemanda sa kampo ni Inoue dahil nga sa pag-iwas nito sa kanya. Gaya nga ng sinasabi ko ng nakaraan na baka ma-strip nga dahil nga sa pag-iwas ni Inoue ng 2 beses kay Akhmadaliev. Rotation kasi dapat yan mga tol. Una WBC, WBA, IBF at WBO. So unang lalabanan sa title defense ni Inoue is yung WBC mga tol, which is si Luis Nery na nauna lang tinalo ni Inoue. Sunod after ng laban yung WBA na dapat mga tol. Mandatory na nun si Akhmadaliev mga tol at naglabas na ang WBA ng order. Kaso binaypas nga ng kampo ni Inoue at pinili si TJ Doheny na past prime na at maedad na at hindi pa number 1 contender ng WBA. Diba ang sakit nun para kay Akhmadaliev mga tol? So bakit nga si Doheny? Kasi nga pera-pera mga tol, business ang habol ni Bob Arum dito. Mas kikita ang laban kesa kay Akhmadaliev tapos baka masilat pa sila ni Akhmadaliev mga tol. Kumbaga mga tol, play safe talaga ang ginagawa ni Bob Arum para pahinugin lalo si Inoue at maging cash cow ng boxing. Si TJ Doheny kasi mga idol, marami nang pinatulog yan ng mga Hapon at mas kilala siya sa Japan kaysa kay Akhmadaliev. Hindi ko din alam bakit binayagan to ng WBA mga tol eh. Siguro nga mga tol may lagay kasi binigyan ng exemption eh. Baka Bob Arum yan mga tol. Cupal yan eh. Tinan nyo mga tol ito lang kakalabas lang ng balita. Bakit si Fernando Martinez, 'di ba? Yung tumalo kay Angkahas, kung naalala nyo mga tol, tatanggalan ng IBF belt. Kasi nga hindi niya lalabanan yung mandatory challenger niya sa IBF. Mas pinili niyang labanan yung kababayan ni Inoue na si Ayoka. Wala mahina kasi yung papa ni Martinez mga tol. So balik tayo sa topic mga idol. After niya nagkaroon na nga ng usapin sa labanan. So si Akhmadaliev na nga sana ang susunod na makakalaban. Kaso nga na-cancel yung first bid nila. Na-bypass na naman itong si Akhmadaliev mga tol. Ang pinili ng kampo ni Inoue ay si Sam Goodman na isang pasibol pa lang na boksingero na dapat next in line pa lang nalalabanan pagkatapos kay Akhmadaliev na isang former unified champion. Oo nga't IBF at WBO mandatory si Sam Goodman pero never pa yan naging champion at hindi pa ganun kahubog. Kumbaga easy fight na naman to para kay Inoue mga tol. Pero dapat hindi binabypass ng kampo ni Inoue yung rotation ng bawat sanctioning bodies kasi nakakabastos talaga yon para kay Akhmadaliev. Hindi lang kay Akhma mga tol kundi sa boxing community. Kahit sino naman mga idol mababastusan talaga sa ginawa ng kampo ni Inoue. Kaya may karapatan talagang magdemanda itong si Akhmadaliev. Tapos itong WBA siguro nalagyan na naman. Napaka-cupal talaga. Kaya ang ginawa ng WBA mga tol, binigyan na lang siya ng laban para sa interim WBA championship. Gumawa ng panibagong belt ang WBA para kay Akhmadaliev sa darating nitong laban kontra kay Ricardo Espinosa na dating pinatulog ni Casimero. Pero take note mga tol hindi po basta-basta ang boksingero itong si Espinosa dahil isang Mexican niya na bata ni Juan Manuel Marquez. At take note knockout artist din niyang si Espinosa mga idol. Bago yung pabagsakin ni Casimero sa round 12 ay nakipagpalitan po yan kay Casimero ng malalakas na suntok mga tol. Kaya mapapatunayan ko talaga na matibay yan si Espinosa mga idol. Ang problema nga dito mga idol, pinangakuan na naman ni Bob Arum si Akhmadaliev na mag-antay muna at malaki naman daw ang kikitain niya sa laban kapag nakalaban niya si Inoue sa susunod after kay Sam Goodman. Ang kaso mga tol, baka dito pa lang kay Ricardo Espinosa masilat pa itong si Akhmadaliev. At isa pa mga tol, cupal talaga yan si Bob Arum kasi pinangakuan na din niya ng ilang beses si Casimero kaso pinaasa nga ng matagal. Nagkaroon ng voluntary defense dati si Inoue after kay Michael Dasmariñas pero ang nilabanan ay si Aran Dipain na hindi kilala mga idol at pababa yung ranking sa IBF bantamweight noon. Kaya ganyang katindi si Bob Arum mga idol. Isa pa mga tol, tingin ko aasa talaga to ng malala si Akhmadaliev kasi next in line na lalabanan ni Inoue yung WBO. Ang rank number 2 sa WBO ay si Carl James Martinez
Martin o tinatawag na Wonder Boy pang idol. Posibleng si Carl James Martin pa yung lalaban mga idol, no? Kaya siguro aasa na naman itong si Akhmadaliev. Isa pa yan, hindi pa yan hinog si Wonder Boy, dapat maging Wonderman muna siya mga idol. Hindi, joke lang. Dapat ilaban muna si Martin kay Pilipos Ngitumba kasi naka-experience na yung lumaban sa isang 3 Division World Champion na si Cuadro Alas. Tapos pinatulog pa ni Pilipos si Eguni nung nakaraan itong laban. Tingin ko magandang matchup yan para kay Carl James Martin at doon na siya pwedeng tawaging Wonderman. Joke lang mga idol. Tsaka mga idol, nagkakabanatan na nga sa comment section itong si Pilipos Ngitumba at tsaka si Carl James Martin. Pero sana mangyari yung laban mga tol sa lalong madaling panahon. So balik tayo sa topic mga idol, no? Kaya naman pala nilang mag-bypass ng mandatory noon pa. Bakit ayaw nyo si Casimero, di ba mga tol? Kasi nga mga tol, high risk yan si Casimero. Pwedeng masilat si Inoue sa isang iglapan lang mga tol. Kaya mga baliwala lahat ng pinaghirapan ni Bob Arum. Tsaka mga idol, sa mga connection na din yan eh. Matindi talaga ang politika sa boxing mga tol. Lalo kapag may nakaalitan kang malaking pangalan sa boxing. Isa lang talaga ang paraan para makalaban ni Casimero sa Inoue mga tol. Bumalik siya kay Sean Gibbons mga tol. Tapos i-give up niya yung buong team niya. Nasa tingin ko malabo talagang mangyari mga idol na i-give up niya yung buong team niya para kay Sean Gibbons. Malabo yung mga tol dahil sabi nga niya dati sabi nga ni Casimero dati magre-resign na lang daw siya kaysa bumalik kay Sean Gibbons. Kasi mga tol, alam nyo si Sean Gibbons nagtrabaho yan ng ilang taon sa top rank at nakapag-set ng halos 200 fights bago siya naging presidente ng MP Promotion. Kaya sanggang dikit talaga yan si Bob Arum at Sean Gibbons noon pa mga idol. Kaya sa tingin kong isang way para matuloy ang labang Casimero vs Inoue ay bumalik nga itong si Casimero kay Sean Gibbons. Sa tingin ko ay malabong mangyari. Pero hindi natin masasabi mga idol, balay mo magbago yung isip ni Casimero, 'di ba mga tol? So yun nga mga tol, sa tingin ko dapat lang talagang matanggalan ng belt si Inoue dahil sa 2 beses na nitong binaypass ang WBA at initsapwera ang number 1 contender na si Akhmadaliev. Deserve ni Inoue na matanggalan ng WBA. Para sa akin lang yun mga idol Kasi nga si Martinez ganun nangyari. Tinanggalan siya ng IBF kasi mas pinili niya yung rematch kay Kazuko Ayoka na kababayan ni Inoue kasi nga nandun yung pera sa Japan mga idol. Sa tingin ko din may pera din talaga kay Sam Goodman kasi nga UK yan, andyan din ang pera mga tol. Madaming supporters si Sam Goodman doon na bibili ng pay-per-view at dadayo pa sa Japan para manood lang ng laban. Pero sa tingin ko talaga mga tol, tatagal pa yan si Inoue sa Super Bantam kasi nga may nilulutong laban na isang major fight na gaganapin sa Las Vegas. Sa tingin ko yun nga yun sa kababayan na Inoue na si Junto Nakatani. Mga 2 to 3 fights pa yan si Inoue sa Super Bantam bago umakyat sa featherweight division. So yun nga mga tol, no? Sana magkaroon ng hustisya yung isasampang demanda ni Akhmadaliev o bayaran siya ng WBA dahil sa abalang ginawa nila. At sana makalaban muna ng isang top fighter si Carl James Martin at maging Wonderman muna. Para naman sulit yung pakikipaglaban niya kay Inoue. Dahil siya yung next in line na makakalaban ni Inoue pagkatapos kay Sam Goodman. So yun lang mga tol, anong masasabi nyo sa video ito?